Lumipat kami ng bahay dahil nasira ang aming tahanan dahil sa bagyo. Kaya naman napunta kami sa lumang bahay ng tatay ko. Pero dito ko naranasan ang mga nakakakilabot na pangyayari. At natuklasan ko ang sikreto ng aking tatay na matagal na niyang tinatago sa amin. Hi, ako nga pala si Mariz, 20 years old at siguro kung hindi dumaan ang bagyo baka iba ang takbo ng buhay namin ngayon. Lumaki ako sa bayan ng San Felipe sa isang maliit na tahimik na lugar sa may Zambales. Hindi man kami mayaman, masaya kami. Sapat na sa amin ang may bubong na hindi tumutulo, hapagkainan na may kanin at tuyo at mga halakhak tuwing gabi habang nagsisiksikan kami sa sala, nanunood ng noontime show na may mahinang signal sa TV. Nag-iisang anak ako ni na mama at papa. Sabi nila matagal silang sinubok bago ako dumating. Kaya siguro ganun na lang sila kaingat sa akin. Si mama isang labandera. Si papa naman construction worker sa bayan. Pero sa kabila ng pagod nila, hindi ko naramdaman na kulang kami. Mahal ako ng mga magulang ko. Pinuno nila ako ng pagmamahal, hindi ng regalo o gadgets, kundi oras, yakap at ng mga pangaral. Pero sa lahat ng ito may isang lamat, isang bagay na kahit kailan ay hindi na pag-uusapan ng diretso, si Papa at ang pamilya niya. Hindi ko pa kailanman nakita ang mga kamag-anak sa side ni Papa. Wala akong tiyahin, tiyuhin o pinsan sa kanya. Kapag tinatanong ko si Mama kung bakit, palaging isa lang ang sagot niya. Mahabang kwento yan anak, hindi mo na kailangang alamin. Pero minsan naririnig ko si Papa sa gabi. Lasing, bumubulong sa kanyang sarili. Sabi niya, "Ang bahay na yun, hindi ko na babalikan yun. Hindi na ako babalik sa bangungot na yun." Hindi ko pinansin noon. Akala ko kwentong lasing lang o nananaginip si Papa. Akala ko wala namang masyadong ibig sabihin kasi sa totoo lang, masyado akong abala sa normal kong buhay. Sa klase, sa paghahanda sa nalalapit na college entrance exams at sa pag-iipon ng baon gamit ang pagtulong kay Mama sa paglalaba. Laging sinasabi ni Mama sa akin, "Hanggat kaya nating maging masaya anak, hindi tayo talo sa buhay." Kaya kahit madalas kulang kami sa pambayad sa kuryente, kahit kailan hindi naging madilim ang tahanan namin. Hanggang sa dumating ang bagyo. Akala namin ay normal lang. Sanay naman kami sa ulan, sa baha, sa kulog. Pero iba ito. Ang lakas ng hangin. Parang may halimaw sa labas na gustong sumira ng lahat. Bumigay ang bubong namin sa gitna ng gabi. Kaagad kaming sumama sa mga rescuer. Si Papa yakap si Mama. Ako naman nanginginig sa takot habang pinapanood kung paanong parang nilulunod ng bagyo ang lahat ng alaala namin. Pagkalipas ng 2 araw, wala na kaming bahay. Wala na kaming matutulugan. Wala kaming ibang napuntahan kundi ang evacuation center sa barangay hall kasama ang daan-daang iba pa na nawalan din ng tirahan. Doon sa gitna ng init, amoy pawis at pagkaing di sapat, nasabi kong muli ang salitang matagal ko nang hindi na itatanong. "Saan tayo titira?" Tanong ko habang pinupunasan ang pawis ko gamit ang lumang panyo. Tahimik si Mama. Si Papa nakatitig lang sa labas ng tent. Maya-maya ang sabi niya may bahay daw sila. Yung lumang bahay nila sa Santa Marcela. Hindi agad ako nakapagsalita. Parang may kung anong lamig na dumaan sa batok ko. "Akala ko ayaw mo na ron," tanong ni Mama. Marahang tono
pero may halong alinlangan. Hindi tumingin si Papa. Tanging sagot lamang niya ay wala kaming ibang choice kundi ang pumunta roon. At doon nagsimula ang pagbabalik sa bahay na hindi kailanman naging bahagi ng buhay ko. Bahay na tinatawag nilang ancestral, pero para kay Papa, parang wala lang. Nung sumunod na araw, nag-impake kami ng ilang natirang gamit. Nang hiram ng tricycle at bumiyahe papunta sa Santa Marcela. Isang baryong hindi ko pa napupuntahan simula pagkabata, kaya hindi ako pamilyar sa lugar. Habang papalapit kami, mas lalo akong kinakabahan. Wala akong ideya sa itsura ng bahay, pero ramdam kong mabigat ito para sa tatay ko. Nakatanaw lang siya sa kalsada, hawak ang lumang susi na parang mabigat pa sa bato. Maris, ano man ang makita mo doon, huwag kang mag-uusisa ha. Bulong ni Mama habang nasa biyahe kami. Tumango lang ako, hindi ko alam kung excitement ba yun o kaba. At nang sa wakas ay natanaw ko ang bahay mula sa malayo, parang biglang may humigpit sa dibdib ko. Ang laki! Mas malaki pa siya sa bahay namin dati. Nasa gitna ng malawak na lupain na puro damo at ilang kalat-kalat na puno ng mangga. May bakod pero halos giba na. Yung gate nakalaylay na lang, parang di na talaga nasasara. Sa gilid may poso at sa likod wala pa akong nakikita, pero ramdam ko nang may kung ano roon. Yung mismong bahay, lumang-luma. Kahoy sa taas, bato sa baba. May balkonahe sa harap at 2 lumang upuan na parang hindi na maaaring gamitin. Ang mga bintana puro luma na at karamihan sarado. Pero may isa sa pinakataas na bahagi ng bahay. Bukas. Tumingin ako kay Papa. Nakatingin din siya ron. Nakakunot ang noo niya at halatang nagtataka pero wala siyang sinasabi. Sigurado ka ba tutuloy tayo dito? Mahinang tanong ni Mama habang binababa namin ang mga gamit. Ang sabi ni Papa kay Mama, wala na raw kaming ibang tutuluyan kaya yun na lang ang aming titirahan. Hindi man lang siya tumitingin sa amin. Napalunok ako. Lumingon ako ulit sa bintanang bukas. Walang tao. Pero pakiramdam ko parang may nakatingin kahit wala naman akong nakikita. Hindi pa man binubuksan ang mga bahay, bigla na lang akong nilamig. Ewan ko kung sa hangin ba yun o dahil lang basa pa rin ang sapatos ko. Pero ang totoo, may ibang lamig na dumaan sa batok ko. Yung klaseng lamig na parang may kakaibang pahiwatig. Maris, kunin mo yung bag ng tinapay sa tricycle. Utos ni Mama. Tumangulang ako sabay takbo pabalik. Pero habang bumabalik ako sa harap ng bahay, napansin ko ulit yung bintana. Bukas pa rin. Medyo gumalaw ang kurtina kaya napahinto ako. Tumingin ako kay Mama. Busy pa rin sa pag-aayos ng gamit. Si Papa hawak pa rin yung susi. Hindi pa rin pumapasok. Para bang nag-aalinlangan siya. Pa, ano ba meron sa bahay na to? Hindi siya sumagot sa tanong ko. Nilapit niya lang dahan-dahan yung susi sa pintuan. Kinakalawang na yung lock, pero sa isang ikot lang, bumukas. Langit-ngit. Yung tunog na parang sa sine, yung parang may gumapang sa likod mo. Sa loob, puro alikabok. Amoy lumang kahoy. Luma rin na mga muebles. May malaking sala. May hagdan paakyat sa 2nd floor at may lumang orasan sa dingding na tumigil na ang ikot sa 3:00 at isang lumang piano. Bukas na, sabi ni Papa. Parang wala lang sa kanya. Hindi siya excited o masaya. Pero halata sa boses niya, may kung anong ayaw niyang balikan. Pumasok si Mama agad. Ako, sunod-sunod ang hakbang pero mabagal. Parang ayaw ng mga paa ko. Hindi ko maunawaan. Habang nililibot namin yung bahay, tahimik lang si Papa. At ang ipinagtataka ko,
Wala man lang mga litrato na nakadisplay sa bahay na yon. Para bang naabandona na yun sa mahabang panahon. Sa unang gabi, hindi ako makatulog. Siguro dahil naninibago pa ako sa kama o baka dahil wala akong marinig kundi kuliglig at hampas ng hangin sa mga bintanang lumang-luma na at mukhang basta na lang mahuhulog. Walang ilaw sa labas, wala ring ibang bahay sa paligid. Tahimik, pero hindi yung tahimik na nakaka-relax, yung tahimik na parang may nag-aabang. Nakahiga ako, nakatitig sa kisame. May ceiling fan pero hindi gumagana. Malamig pa rin kahit walang bentilador. Mas malamig pa kaysa sa dati naming tirahan. Parang galing sa loob ng bahay yung lamig, hindi sa labas. Dinikit ko ang kumot sa katawan ko. Pinilit kong ipikit ang mata ko pero hindi pa man ako nakakatulog. May narinig akong langit-ngit. Mabagal. Paulit-ulit. Kinabahan ako ng sobra dahil sa aking narinig. Hindi yun galing sa labas, hindi rin yun daga o bubong. Para siyang umaalog. Bumangon ako ng dahan-dahan. Sinindihan ko ang kandila pero hindi ko masindihan dahil sa lakas ng hangin. Hinanap ko yung cellphone ko. Binuksan ang flashlight at marahang lumapit sa pinto ng kwarto ko. Kumakabog ang dibdib ko habang binubuksan ko ito. Sumilip ako sa hallway. Madilim at tahimik. Pero naririnig ko pa rin yung langit-ngit. Mas malinaw na nung binuksan ko ang pinto. Galing sa dulo ng hallway. Sa may lumang rocking chair na nakita ko kanina, yung nakatabi lang sa isang sulok at lumang-luma na. Lumapit ako ng kaunti. Pinipigilan ang sarili kong huminga ng malalim at kabahan. Paglingon ko sa may dulo, walang tao. Pero gumagalaw yung silya. Dahan-dahan, paurong sulong, parang may nakaupo pero wala akong makita. Bigla akong nilamig, parang may humawak sa batok ko. Umatras ako pabalik sa kwarto, agad kong isinara ang pinto at tumalon sa kama. Binalot ko ang sarili ko ng kumot at pinilit ipikit ang mga mata. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras na ang lumipas pero tuloy pa rin ang tunog sa labas. Paulit-ulit hanggang sa unti-unti na lang siyang natahimik. Kinabukasan ayoko sanang ikwento. Baka kasi isipin na mama at papa na nababaliw ako. Pero habang nag-aalmusal kami sa mesa, hindi ko napigilang magtanong. Nagkatinginan sina mama at papa. Si mama ngumiti lang. Ang sabi niya sa akin, "Baka sa hangin lang yun, anak. Luma na kasi ang bahay na to, lalo na yung silya. Mandali nang mapagalaw ng hangin." Tumango lang ako. Pero alam kong hindi hangin yun, lalo na't sarado lahat ng bintana kagabi. Ako pa mismo ang nagsara. At isa pa, wala naman silyang kayang gumalaw ng ganun sa hangin lang, di ba? Pero pinakinggan ko na lang ang sinabi ni Mama para hindi na ako mapraning at matakot. Nung hapon habang nagliligpit ako ng gamit sa kwarto ko, may napansin akong kakaiba. Sa ibabaw ng kama may piraso ng gantsilyo, parang tela na maliit. Gawa sa sinulid, may pattern ng bulaklak. Hindi sa amin yun. Wala kaming gamit na ganun kaya naman labis akong nagtaka. Inakala kong baka naiwan lang ng dating nakatira. Pero ang linis-linis ng pagkakalagay, parang bagong gawa, parang sinadya talagang ilagay doon. Hinawakan ko yun pero binitiwan ko agad. Kinilabutan ako. Tiningnan ko ang paligid ng kwarto. Wala namang tao. Walang senyales ng kahit ano, pero bigla na lang akong kinabahan at naalala ko na ganoon rin ang nakita ko sa sala nung umaga. Hindi, coincidence lang. Naisip ko na baka si Mama ang naglagay dahil nagligpit siya sa sala. Pero habang iniisip ko yun, biglang may malakas na kalabog mula sa taas.
Kinabahan ang puso ko. Walang tao sa itaas. Nasa baba si Mama, naghuhugas ng pinggan. Si Papa naman, nasa labas, nag-aayos ng gripo. Ako lang ang nandito sa taas. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, bitbit ang cellphone ko na naka-flashlight. Paakyat na sana ako sa attic pero wala naman akong lakas ng loob na buksan ang pintuan. Pumuesto na lang ako sa may hagdan. Nakikinig pero tumahimik ulit. Pero pakiramdam ko, may nagmamasid. Yung feeling na parang may nakatayo sa may sulok. Hindi ko makita pero ramdam mo ang presensya. Yung tipong hindi ka na makahinga ng normal dahil parang may malamig na hangin sa paligid mo. Kahit sarado ang lahat ng bintana. Bago ako bumalik sa kwarto, dumaan muna ako sa hallway. Napansin ko yung silyang yantok. Tahimik na. Hindi na gumagalaw. Pero may bago. Nasa ilalim ng silya, may isa pang piraso ng gansilyo. Mas mahaba ngayon at may burda na letrang M. Napaatras ako. Hindi ko alam kung para sa Maris ba yun o para sa ibang pangalan. Basta ang alam ko lang, wala kaming pagmamay-ari na ganong bagay. Hindi ko na pinulot. Tumakbo na lang ako pabalik sa kwarto. Kinagabihan bago matulog, sinarado ko uli lahat ng bintana. Sinigurado kong wala nang bukas. Pero pagsapit ng hating gabi, may ramdaman akong malamig na hangin sa pisngi ko. Pagdilat ko, bukas ang bintana. At sa gilid ng kama ko, may bagong gansilyo kaya naman sobra akong kinabahan at hinimatay ako sa takot. Simula nung gabi na may lumitaw na piraso ng gansilyo sa tabi ng kama ko, hindi na ako gaanong nakakatulog. Palagi akong nakikinig sa bawat tunog. Sa bawat langit-ngit ng kahoy, sa bawat hampas ng hangin sa bubong, sa bawat tila paghinga sa bahay. Hindi ko rin masabi kina Mama at Papa, lalo na kay Papa na tuwing nadadaan sa hallway ay hindi tumitingin sa silyang yantok. Para bang hindi niya gustong makita ito. Hindi man niya sabihin, pero alam kong may alam siya tungkol sa bahay na to, sa mga nangyayaring hindi may paliwanag. Minsan gusto ko nang maniwalang baka ako lang ang nag-i-imagine. Pagod lang siguro, stress sa mga nangyari. Pero habang tumatagal kami dito sa lumang bahay, mas marami akong napapansin. Isang araw habang naglilinis ako sa kusina, nawawala ang baso ko. Yung gamit ko gabi-gabi. Nakalagay yun palagi sa tokador sa tabi ng kalan. Sigurado akong doon ko siya nilagay. Tinanong ko sina Mama at Papa pero hindi rin nila nakita. Hinayaan ko na lang, baka nga ako lang ang nakalimot. Pero pagsapit ng gabi, pagpasok ko sa kwarto, nandoon ang baso. Sa sahig, sa may paanan ng kama ko. Walang basag pero may konting tubig sa loob. Para bang may gumamit. Kinabukasan, nawawala na naman ng gunting. Isang lumang gunting na gamit ni Mama sa pananahi. Sabi niya nasa ibabaw ng dining table lang. Pero pagbalik niya, wala na. Ilang oras kaming naghanap. Wala sa drawer, wala sa ilalim ng mesa, wala kahit sa sahig. Nang bumalik kami sa sala, nandoon na. Nakaturo sa amin, nasa gitna ng carpet. Wala namang ibang tao sa bahay maliban sa aming tatlo. Nagkatinginan kami ni Mama. Ngumiti siya ng pilit, pero pareho naming alam na walang lohikal na paliwanag. Luma na kasi ang bahay, baka may daga o pusa, sabi ni Mama sa akin. Ngunit walang pusa sa paligid. At ang gunting parang sinadyang ipwesto ron. Dumating ang gabi na nagsimula akong makarinig ng boses. Una, mahina lang.
Parang tinig ng kung ano. Hindi ko maunawaan ang sinasabi. Tila bulong sa likod ng tenga. Raul. Napabalikwas ako ng bangon. Wala namang tao sa kwarto. Sinilip ko ang labas ng bintana. Wala rin. Tumakbo ako sa kwarto ni na Mama at Papa. Natutulog sila, mahimbing. Tahimik ang buong bahay, pero yung pangalan, malinaw kong narinig. Raul. Pangalan yun ni Papa. Sunod na gabi, habang naliligo ako, may narinig akong tunog mula sa likod ng kurtina ng banyo. Hindi lang basta tunog, para siyang mahina pero paulit-ulit na pagbanggit ng isang salita. Nandito ako. Nandito ako. Nandito ako. Kinusot ko agad ang mga mata ko at binuksan ang shower. Inisip ko na baka guni-guni lang. Pero paglabas ko ng banyo, basa ang sahig sa may pasilyo. Hindi sa akin galing at may iisang bakas ng paa. Basa. Walang ibang naligo kundi ako. Wala ring ibang pumasok sa banyo. Ilang araw ang lumipas, unti-unti na rin akong nababahala. Sa bawat pag-ikot ko sa bahay, parang may matan na kabantay. Hindi lang simpleng feeling, ramdam ng balat ko. Para bang malamig ang hangin sa likod ng batok ko, maski tirik ang araw sa labas. Isang hapon habang nag-aayos ako ng damit sa aparador, may narinig akong mahina pero malinaw na pag-iyak. Babae, tila matanda, mahaba ang pag-iyak niya, pero putol-putol. Pigil ang paghikbi. Napahinto ako sa pag-aayos. Tumahimik ang paligid. Hinanap ko kung saan galing ang tunog. Akala ko sa labas ng bahay, pero hindi. Galing sa loob ng cabinet. Dahan-dahan akong lumapit. Huminga ng malalim. Binuksan ko ang pinto. Wala naman. Pero amoy na amoy ko ang isang lumang pabango. Matapang, masakit sa ilong at may isang piraso na namang gantsilyo sa sahig ng cabinet. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng dire-diretso. Madalas napapanaginipan ko ang isang babaeng nakaupo sa lumang silya. Pero walang muka. Nasa likod bahay siya, may hawak na sinulid, gumagantsilyo sa ilalim ng buwan. Hindi ko siya makita ng buo, pero ramdam kong hindi siya masaya. Hindi ko rin maikwento kay Papa. Hindi siya makausap tungkol sa bahay. Tuwing may maririnig siyang kakaibang ingay sa gabi, titingin lang siya sa pader, saka pipikit ng mariin. Parang gusto niyang kalimutan kung ano ang meron dito, o baka takot siyang bumalik sa alaala ng bahay na ito. May isa pang gabing hindi ko makakalimutan. Nagising ako dahil sa tunog ng piano. Mabagal. Isa-isang nota lang at paulit-ulit. May lumang piano sa sala pero matagal nang hindi gumagana. Ayon kay Mama, hindi na gumagana ang mga tipa at sirana. Pero yung tunog, malinaw, para bang may batang naglalaro. Bumaba ako, dala ang cellphone ko na naka-flashlight. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Gusto kong kumpirmahin kung saan galing ang tunog. At doon sa dilim ng sala, nakita ko ang piano. Bukas ang takip ng tipa. Gumagalaw, walang tao, pero tumutunog. Isa, dalawa, tatlo. Do, re, mi. Bigla itong tumigil at ang takip bumagsak ng mag-isa ng sobrang lakas. Bumalik ako sa kwarto ng halos hindi humihinga. Ayoko na, hindi ko na alam kung totoo pa ba ang nararanasan ko o unti-unti na akong nauubos sa takot. Ngunit kinabukasan, walang palya. Parang walang nangyari.
Tahimik ulit ang bahay. Parang hindi siya ang parehong bahay na may nagpaparamdam sa gabi. At ang mas nakakatakot, si Mama na mismo ang nagsimulang magtanong. Ang tanong niya sa akin, "Maris, nawala ang sukli ng pinambili ko ng bigas, iniwan ko lang sa ibabaw ng mesa, hindi ko na ngayon makita." Sagot ko lang ay hindi ko nakita at hindi ko alam. Pagsapit ng gabi, nakita namin ang sukli. Nasa bulsa ng lumang jacket ni Papa. Ang jacket na matagal nang nakasabit. Hindi rin niya alam kung paano napunta ron. Sunod na araw nawawala ang kwintas ni Mama. Bigay yon ng lola niya noon. Matagal na niya itong inaalagaan. Nawala na parang bula. Hanap kami ng hanap. Wala. Tinanggap na naming baka natapon. Pero ng gabing yun, nakita ko ito, nakapulupot sa doorknob ng kwarto ko. Hindi kami lumapit agad. Pinagmasdan lang namin ni Mama. Kinuha ba ng... Hindi na niya tinuloy ang tanong. Napatingin lang kami sa isa't isa. Hindi pa rin namin binabanggit. Walang malinaw, walang pruweba, pero pareho kaming nakaramdam. May kasama kaming hindi namin nakikita. At ang bahay na yun, hindi siya basta luma lang at parang gustong magpakita na hindi ko alam kung ano at sino. Kinagabihan habang nakahiga ako't sinusubukang makatulog, narinig ko ang pinakamatining na boses sa lahat. Boses ng matandang babae, buo at malinaw. "Bakit mo ako iniwan rito, Raul?" Hindi ko na napigilan. Napasigaw ako. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Sa hallway nakita kong bumukas mag-isa ang pinto ng lumang kwarto sa dulo, yung dating laging nakasara. Walang tao sa loob pero may gantsilyong nakakalat sa sahig. Mahaba, parang isang buong tela na tinahi sa loob lang ng ilang araw. Sa sulok ng kwarto gumagalaw na naman ang rocking chair. Mabagal at paulit-ulit. At sa ibabaw ng mesa, may litrato. Di ko yun nakita dati. Litrato ng isang matandang babae pero hindi ko makita ang mukha dahil luma na at kupas. Napaatras ako. Hindi ko na alam kung paano pa ito maitatanggi. Kasi kahit wala siyang mukha na nagpapakita, alam kong nandoon siya. Nakikinig, nanonood. At baka simula pa lang ito ng lahat. Isang umaga, sabay na nagpaalam sina Mama at Papa na pupunta sila sa palengke. Maghapon daw sila roon dahil isasabay na rin nila ang bayad sa upa sa tricycle na ginagamit nila. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Walang problema. Sanay naman ako at saka gusto ko rin minsang mapag-isa para makapagpahinga ng utak. Pero mula noong dumating kami sa bahay na ito, hindi na ako makaramdam ng katahimikan. 10:00 pa lang ng umaga pero parang ang bigat-bigat na agad ng paligid. Sa tuwing dumadaan ako sa hallway, ramdam ko ang matang hindi ko makita. Pero alam kong naroon. Sa tuwing magbubukas ako ng pinto, parang may humihinga sa likod ko. Nasa kwarto ako noon, nagbabasa ng lumang pocketbook na nakuha ko sa istante. Nang bigla may malakas na tunog akong narinig. Napatalon ako, tumama sa paderang pinto ng isa sa mga silid sa kabilang bahagi ng bahay. Hindi ito basta isinara ng hangin, parang may sumipa. Tumayo ako, hawak ang cellphone kong naka-on ng flashlight. Lumabas ako ng kwarto, dahan-dahan, at tinungo ang pinagmulan ng ingay. Malayo pa lang ako sa pintong yun, biglang bumukas ulit. Mabilis, parang may nagmadaling lumabas. Napaatras ako. Huminga ako ng malalim. Walang tao. Ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. Bulong ko sa sarili.
Pero bago pa man ako makalapit, sumara na naman, sunod-sunod. Hindi lang isang kwarto, lahat ng pintuan sa hallway sabay-sabay na bumubukas at sumasara. Kitang-kita ko, wala akong ginagalaw, wala akong nasasanggi. Lahat gumagalaw sa sarili nila. "Wag, tama na, ayoko na!" sigaw ko. Tumakbo ako paalis, sumalampak ako sa sala, nangihinginig ako sa takot. Lahat ng balahibo sa katawan ko nagtayuan. Nararamdaman ko ang malamig na simoy na dumaan sa tenga ko. May ibinubulong pero hindi ko maunawaan. Tumayo akong muli. Tatakbo na sana ako palabas nang may marinig akong yapak sa second floor. Mabibigat, mabagal, parang galit at nagdadabog. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas ng bahay. Walang tsinelas, walang cellphone. Sigaw ako ng sigaw habang binabalot ng kaba ang dibdib ko sa takot. Pagkababa ko sa kalsada, may nasalubong akong tricycle. Bumagal ito. Bumaba sina mama at papa, may dalang bayong at isda. Agad akong niyakap ni mama. Si papa hindi nagsalita. Tiningnan lang ako ng matagal. Pagbalik namin sa bahay, tahimik. Tinitigan ako ni mama at tinanong kung anong nangyari sa akin. Ang sabi ko, may nagbukas ng mga pinto. Lahat gumagalaw sila mag-isa. Wala akong kasama pero may naglalakad sa taas. Lahat ng pinto nakasara. Walang kahit anong senyales ng kaguluhan. Parang wala akong nakita. "Baka guni-guni mo lang yon, anak. Napagod ka lang siguro," sabi ni mama habang inaakay ako paakyat ng kwarto. Pero alam kong hindi yun guni-guni. Alam kong may nandito talaga. At ngayong nakita na niyang ako lang mag-isa, mas lumalapit siya. Mas pinipilit niyang marinig ang sagot sa tanong niya. "Bakit mo ako iniwan rito, Raul?" Dahil ito ang paulit-ulit kong naririnig habang bumubukas sara ang mga pintuan ng mga kwarto. Simula ng gabi-gabi na akong ginigising ng tunog ng piano, hindi na ako mapakali sa loob ng bahay. Palagi akong may kasamang kaba, yung tipong parang may nakasilip sa bawat sulok ng kwarto. Kahit tanghaling tapat, ramdam ko pa rin ang presensya ng kung sino. Isang araw, umalis sina mama at papa papuntang palengke. Naiwan akong mag-isa. Inutusan nila akong magwalis, maglinis ng konti sa loob ng bahay. Wala namang problema sa akin. Sanay naman ako. Pero sa bahay na to, iba. Bago sila umalis, tumingin si papa sa loob ng bahay. Sa kabulong kay mama. Ang sabi niya ay bilisan raw nila. "Bakit pa?" tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tumalikod lang sila at lumakad na. Mag-isa ako sa sala, nagwawalis. Tahimik. Mas tahimik kaysa sa dati. Halos marinig ko ang sarili kong paghinga. Sinubukan kong wag isipin ang takot. Pero habang abala ako sa pagwawalis, may narinig akong tunog. Napalingon ako. Isang baso ang nahulog mula sa tokador sa dining area. Basag. Pira-piraso. Nilapitan ko agad. Walang kahit anong nakadikit sa tokador at wala rin namang hangin. Sinilip ko ang paligid. Wala, ako lang talaga ang naroon. Sumunod, may basag na tunog mula sa kusina. Isang platito nakalapag kanina sa ibabaw ng lababo. Nakita kong unti-unting gumulong tapos nahulog. Wala akong ginawa. Nakatingin lang ako. Tila ba may sarili itong buhay. Napaatras ako, napalunok at habang lumalayo ako sa lababo, may nakita akong gumulong mula sa ilalim ng cabinet, isang piraso na naman ng gansilyo. Maliit lang pero kulay pula na ngayon may burda na salitang umalis. Kinilabutan ako. Kinusot ko ang mga mata ko. Baka nagkakamali lang ako ng basa pero hindi, yun talaga ang nakasulat. Hinakbangan ko ito at agad pumanhik paakyat sa kwarto.
Sa loob hiningal ako sa takot, pero pagkapasok ko nanlamig ang buong katawan ko. Nagkalat ang mga gantsilyo. Sa kama, sa silya, sa lapag, sa ilalim ng lamesa, parang isinaboy. Iba-iba ang kulay, pula, puti at itim. At sa bawat isa may sulat na hindi ko lubos maintindihan. May Raul, may dugo, at may umalis. Gulong-gulo na ang isip ko. Napasigaw ako. Lumabas ako ng kwarto habang nanginginig sa takot. Tumakbo ako pababa ng hagdan. Isinara ko ang pinto ng kwarto ko pero biglang tumilapon ang flower vase sa sala. Nahulog mula sa ibabaw ng TV stand. Kumalat ang bubog sa buong sahig. Hindi ko na alam ang gagawin. Napasandal ako sa pader. Yakap ang sarili. Humihikbi. Paulit-ulit kong sinasabi, wala to. Imahinasyon lang to. Pero hindi. Hindi ito imahinasyon. Bigla kong naalalang buksan ang pintuan sa labas. Tumakbo ako, basang-basa ng pawis. Pagkabukas ko ng pinto, bumungad sina Mama at Papa. Kakarating lang mula sa palengke. Napatigil si Mama, hawak ang pinamili. Agad niya akong tinanong at tiningnan ang aking kalagayan. Nanginginig naman akong sumagot. Yung bahay, may gumagalaw, may bumabagsak, may mga gantsilyong nagkalat sa kwarto ko. Halos pasigaw kong sabi. Agad silang pumasok sa loob pero pagpasok namin, malinis ang bahay. Walang basag na plato sa kusina, walang vase sa sahig, wala rin kahit anong gansilyo sa loob ng kwarto ko. Lumingon ako kay Mama, nanlalaki ang mata. Ma, hindi ko to gawa-gawa lang, nandun talaga lahat kanina. Tahimik lang si Papa. Tumingin siya sa sahig, sa hallway at sa kisame. Sinabi niya sa akin na magpahinga na muna. Aalma pa sana ako pero kaagad niya akong pinapasok sa aking kwarto para magpahinga. Tinawag ko siya pero hindi na siya lumingon. Noong gabi hindi pa rin ako mapakali. At habang nakahiga ako may narinig na naman akong tunog mula sa baba. Hindi na piano, hindi na silya, kundi tila tinig. Pabulong, paikot-ikot sa kama. Tumingin ako sa kisame, sa bintana, tapos biglang may humawak sa kamay ko. Wala akong kasama sa kwarto, pero may malamig, marahang humawak. Napapikit ako. Tumulo ang luha ko sa takot. Paulit-ulit kong sinasabi, wala to, wala to, wala ito. Pero sa sulok ng mata ko sa mismong gilid ng kama may nahulog na piraso ng gansilyo at nakasulat doon, hindi ako masama. Mag-aalas 2 ng hapon noon kakauwi lang ni na Mama at Papa mula palengke. Pero muli silang umalis para bumili pa ng gas sa bayan. Naiwan ako sa bahay mag-isa. Karaniwan na yun pero ngayon iba ang pakiramdam. Parang mas mabigat ang hangin at mas tahimik. Naglalaba ako sa likod bahay nang biglang napatalon ako sa gulat. May narinig akong tunog na nabasag na babasagin. Tumakbo agad ako papasok ng bahay. Pagpasok ko sa sala agad kong nakita ang pinggan. Isa sa mga plato ni Mama, durog sa sahig. Wala namang tao, wala ring hangin, hindi gumalaw ang kurtina pero ang plato nasa gitna ng sala. At ilang segundo lang ang lumipas bigla pang gumulong mula sa ilalim ng lamesa ang baso, isa sa mga baso kong ginagamit gabi-gabi. Walang laman pero gumulong na parang may nagtulak. Hindi pa ako nakakahinga ng maluwag nang may mapansin akong kakaiba. May ganchilyo sa ibabaw ng center table. Isa na namang pattern. Kulay pula ang sinulid ngayon at sa gitna ng burda may nakasulat. Sasaksaking kita. Napaatras ako. Hindi na ito biro. Hindi na ito random na paramdam lang. Para nang may galit. Para nang may gustong ipaiwatig. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko. Inilak ang pinto. Umupo ako sa kama. Hinahabol ang hininga ko. Pinilit kong huminga ng malalim. Baka stress lang. Baka
Baka nga pagod lang ako. Sabi ni Papa, baka sobra lang ako sa pag-aaral. Pero sa kalagitnaan ng paghinga ko, may narinig ulit ako. Langit-ngit. Yung tunog na yun, yung tunog ng rocking chair, dahan-dahang umaalog, mabagal at mabigat. Hindi ako agad tumayo. Nanatili akong nakaupo pero hindi rin ako matahimik kaya lumapit ako sa pinto. Binuksan ko ito. Dahan-dahan akong sumilip. At doon ko siya nakita. Sa dulo ng hallway, sa ilalim ng dim light mula sa bintanang may awang, may matandang babae. Nakaupo siya sa rocking chair at may hawak siyang gantsilyo. Naggagantsilyo siya, matagal, mabagal pero sunod-sunod ang tusok ng karayom sa sinulid. Pula, lila at itim. Nakasuot siya ng lumang damit na parang pang 1940s. Ang buhok niya puting-puti, nakapusod. Ang mukha niya, hindi ko agad makita pero ramdam ko ang galit. Halata sa tindig niya sa paraan ng paggansilyo, parang dinudurog niya ang sinulid. Sinong naggalaw ng gamit ko? Narinig kong bulong niya. Napaatras ako, hindi ako makasigaw pero tumatakbo na ang puso ko. Palapit ako sa kwarto, dahan-dahan, paatras. Nang biglang, "Huwag mong tinatakpan ng mga mata mo." Nandyan na siya, nasa harap ko, sa mismong tapat ko. Wala siyang puting mata, itim lang, buong itim at ang bibig niya parang nanunuyot pero nakanganga ng malaki. Nakatutok ang daliri niya sa akin. May hawak siyang gantsilyo. Sumigaw ako, sigaw na hindi ko alam kung galing pa sa lalamunan ko. "Ma! Pa!" Tumakbo ako palabas ng bahay. Halos masubsob sa lupa sa sobrang takot. Pero sumara ang pinto kaya hindi ako nakalabas. Umiiyak ako. Hindi na ako nag-iisip kung anong makikita ko sa harap. Yumuko lang ako at pahulit-ulit na umiiyak. Napaupo ako habang sumisigaw nang marinig ko ang boses ni Mama. "Maris!" Gulat na sigaw ni Mama. Hawak ang bit-bit na gasol. May matanda sa loob. Doon sa rocking chair. Naggagantsilyo siya tapos nasa harap ko na siya. Umiiyak na sagot ko. Nagkatinginan silang dalawa. Si Papa napakunot ang noo. "Wala naman taong dito. Ikaw lang ang naiwan, di ba?" Sabi ni Mama. Nagmadali silang naglibot sa buong bahay. Sumunod ako, nanginginig. Pagdating namin sa hallway, wala na ang matanda. Tahimik ang rocking chair. Nakatigil, walang sinulid at walang gantsilyo. "Maris, baka masyado ka lang pagod. Alam kong hirap ka sa mga nangyayari. Nawalan tayo ng bahay, nalipat tayo rito. Siguro kailangan mo lang magpahinga." Yan ang sabi ni Papa at marahang lumapit sa akin. Hindi ako sumagot. Pero sa loob ko nag-aaway ang utak ko at puso. Totoo ba yung nakita ko o nababaliw na nga ako? Kinabukasan pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko wala akong dapat katakutan kung hindi ko papansinin. Normal lang to. Stress lang. Pero habang nagayos ako ng damit sa cabinet may napansin akong maliit na pintuan sa likod ng aparador. Parang maliit na compartment. Hindi ko ito napansin dati. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa loob, puno ng gantsilyo. Iba't ibang kulay, may pula, itim, puti, lila. May maliliit, may mahahaba, lahat detalyado. At sa gitna ng compartment may isang flat cloth, mas malaki kaysa sa iba. May burdang pangalan sa gitna. Maris. Napaatras ako. Halos mahulog ang kamay ko sa pagkakabukas ng pinto. Tinawag ko agad si Mama at Papa. Pagdating nila pinakita ko yung compartment. "Tingnan po ninyo, may mga gansilyo rito at may pangalan ko pa."
Si Mama takot na takot ang itsura. Pero si Papa, biglang kinuha ang flat cloth. Hinatak yun palabas ng aparador at dahan-dahang isinubsob sa ilalim ng paa niya. Tay, bakit may pangalan ko ron? Tanong ko kay Papa. Hindi siya sumagot, basta bigla na lang siyang lumabas ng bahay. Sa likod ng bahay sinunog niya ang tela. Kitang-kita ko kung paano siya halos hindi huminga habang naglalagablab ang sinulid. Akala ko tapos na. Pero pagsapit ng gabi, pagpasok ko sa kwarto ko, nandoon ulit yun. Yung flat cloth, malinis, buo at hindi amoy sunog. Nasa kama ko, nakaayos pa sa ibabaw ng unan. At sa tabi ng kama ko nakaupo ang matanda, may hawak ulit na gansilyo at nakatingin sa akin, puno ng galit ang mukha. Bakit mo sinunog ang gamit ko? Sabi niya, buo ang boses, matalas, lumapit siya. Pinaghirapan ko yan, bakit mo tinapon ang alaala ko? Halos hindi ako makagalaw. Ang katawan ko nanigas, ang lalamunan ko tuyo, ang mata ko hindi ko na maipikit. Wala akong masabi kina Mama at Papa, hindi ko na alam kung totoo pa ba ang mundo ko. Kasi bawat araw may bagong paramdam, bawat gabi may gansilyong nagpapakita at kahit anong sunog, kahit anong tago, bumabalik. At ang matanda, hindi lang siya multo, parang bahagi na siya ng bahay. Parang siya mismo ang may-ari at gusto kong malaman kung sino siya. Hindi na ako mapakali simula nung huling gabi. Ang imahe ng matandang babae nakaupo sa kama ko, may hawak na gansilyo, galit ang mga mata, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko. Nakapikit man ako o gising, naririnig ko pa rin ang tinig niya. Buhay pa ako. Akin to. Huwag mong galawin ang akin. Isang linggo na mula nang una siyang magpakita ng buo. Isang linggo ng sunod-sunod na kalabog sa gabi. Mga gamit na nawawala at muling lumilitaw. Mga gansilyong nagkakalat sa sulok ng bahay at lalo na sa loob ng kwarto ko. Hindi na ito simpleng multo sa isip ko. Totoo siya. Ramdam ko. Nakikita ko at naririnig ko. Ma, may namatay na ba rito sa bahay na to? Tanong ko isang umaga habang nagluluto siya ng almusal. Hindi siya sumagot agad. Inayos niya muna ang ginagawa niya, parang biglang hindi niya narinig ang tanong ko. Pero sabi ko sa isip ko hindi ako papayag na hindi niya ako sagutin. Ma, seryoso, may history ba tong bahay na to? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Kita ko ang pamumula ng mata niya, parang puyat o pinipigil ang luha. Tinanong niya ako kung bakit ko natanong. Sinabi ko ang totoo na may nagpaparamdam. Matandang babae, sinabi kong palagi siyang may gansilyo at gabi-gabi siyang nasa kwarto ko. Napahinto si Mama sa paggalaw. Binaba niya ang sandok saka naupo sa bangko. Hindi lang ikaw ang nakakakita niyan, Maris. Tumahimik ako. Nung una kaming nagpunta dito bago pa kami magkaanak ng papa mo, may nararamdaman na rin ako pero hindi ko pinansin. Akala ko imahinasyon lang. Sabi ng tatay mo matagal nang wala yung nanay niya. Yung dating nakatira dito. Pero parang ayaw niyang umalis. Huminga siya ng malalim. Bahay daw niya to. Siya ang nagpatayo. Siya ang nagpalaki sa tatay mo rito pero hindi naging masaya ang buhay nila. Sobrang istrikto raw, mapanakit, at may tinatawag silang lumang paraan ng pagdidisiplina. Hindi ko alam ang buong kwento pero pag napag-uusapan si lola mo hindi mapakali ang tatay mo kaya nga di na siya bumalik dito. Hanggang ngayon kinikim-kim pa rin niya ang galit niya. Tinanong ko si Mama kung may iba pa bang namatay sa bahay na tinitirhan namin. Napatitig siya sa akin. Tumango. Mabagal. Bilang ko 5. Lahat kamag-anak ng papa mo. Isa raw sa hagdan na dulas. Isang sanggol na bigla na lang daw tumigil ang paghinga.
Nagpapakita lang daw si nanay at kinabukasan, may patay na. Ewan Maris, hindi malinaw pero may mga sinasabing hindi raw siya basta matanda. Tinanong ko kung multo ba o ano pero hindi ko matapos ang tanong ko. Hindi ko kayang sabihin ng buo. Ang sagot ni Mama sa akin hindi niya raw alam. Basta ang alam lang daw niya ay galit siya. At gusto niya pa ring manatili dito pero hindi raw sigurado si Mama dahil lahat ng yun ikinuwento lang sa kanya. Maya-maya pa dumating si Papa. Dinala niya ang ilang gulay mula sa palengke. Nang nasa mesa na kami, hindi ko na napigilan. Pa, yung nanay mo ba, yung dati mong kasama rito? Ano ba talagang nangyari? Hindi siya sumagot agad. Nag-ayos siya ng upuan, nagsali ng tubig pero hindi tumingin sa amin. Pa, may multo sa bahay, hindi niyo ba nararamdaman? Hindi mo ba siya naririnig? Tumitig siya sa akin. Matagal. Tapos ibinaling muli ang tingin sa pagkain. Sinabi ni Papa sa akin na huwag ko raw intindihin yon. Huwag raw akong magpapadala sa mga guni-guni. Itigil ko na rin daw ang kakatanong. At higit sa lahat sinabi niyang mas mabuti nang di ko malaman. Paano kung may mas masamang mangyari? Pa, kung may namatay na rito, baka kasalanan na natin kung hindi natin ito inaaksyonan. Tanong ko kay Papa. Tumayo siya bigla, halatang mainit na ang ulo. Tanging ang sabi niya lang ay wala raw mangyayari kung wala akong pakialam. Sabay labas ng bahay. Naiwan kaming dalawa ni Mama sa mesa. Tulala ako. Puno ng tanong ang isip ko. Pero isa lang ang malinaw. Ayaw ng tatay ko pag-usapan ng bahay na ito at mas lalo ang nanay niya. Isang gabi habang nakahiga ako, hindi pa rin ako mapakali. Pinilit kong isara lahat ng bintana, pinto, pati mga kortina. Pero kahit ganon, ramdam ko pa rin ang lamig. Ramdam ko pa rin ang presensya niya. Maya-maya pa may narinig akong tunog. Yung pamilyar na langit-ngit ng kahoy. Rocking chair. Bumangon ako. Lumabas ng kwarto. Dahan-dahan akong sumilip sa hallway. Nandun na naman siya. Yung matandang babae. Nakaupo siya sa silyang yantok. May hawak na gansilyo. Tahimik siyang naglalapat ng sinulid. Pero ngayon tumigil siya. Tumigil sa paggansilyo. Tumingin sa akin. At ngumiti. Hindi yung matamis na ngiti. Yung ngiti na may galit. May pagkamuhi. Tumayo siya, hindi gumagalaw ang paa, para siyang lumulutang. Biglang bumagsak ang silya. Napasigaw ako, tumakbo ako paatras pabalik ng kwarto, pero pagliko ko, nasa harapan ko na siya. Malapit, halos magkadikit ang mukha namin. Kita ko ang mga matang walang puti, puro itim, ang balat niya kulubot at kulay abo. Nakalugay ang buhok at sa balikat niya nakasabit ang mga gansilyong gawa niya. Buhay pa ako. Bulong niya. At akin lahat to. Napasigaw ako, napaatras at tumakbo pababa. Saktong lumabas sina Mama at Papa mula sa kwarto nila. Halatang naalimpungatan sa pagsigaw ko. Nandyan siya, yung matanda, nandun siya sa hallway, sa harap ko, nakita ko talaga. Paulit-ulit kong sigaw. Pumasok si Papa, agad sinuri ang hallway. Walang bakas, wala ring silya. Si Mama, niyakap ako. Wala kaming nakikita, anak. Pero hindi ako nabaliw, hindi ito guni-guni lang. Ramdam ko pa ang init ng hininga niya, ramdam ko pa rin ang amoy ng pabangong luma. Ramdam ko pa rin ang takot na parang kinulong ako sa bahay na hindi ko pag-aari. Kinabukasan habang naglilinis ako ng kwarto, may isang aparador na dati ko lang nilalampasan. Luma na ito. Hindi ko pa ito nabubuksan buong panahong narito kami. Pero parang may humahatak sa akin. Hinawakan ko ang siradura. Kinakalawang na pero bumukas. Sa loob, puno ng gansilyo. Iba't ibang laki, iba't ibang disenyo.
May mga pangalan. May Raul, Dolores, Bebeng. May isa, Maris. Napaatras ako. Kinilabutan, parang hindi ako makahinga. Tumakbo ako pababa, dala ang piraso. Ma, pa, sa inyo ba to? Yung mga gansilyong to sa aparador? Kinuha ni Papa. Tiningnan tapos agad niyang itinapon sa sahig. Nagalit si Papa dahil itinapon niya na raw yun. Agad siyang kumuha ng kahoy, papel, posporo. Sa harapan ko sinunog niya ang mga gansilyo. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit niya pero kita ko. Takot siya. Kinagabihan, nasa kama ko na naman ang gansilyo. Buo pa rin at sa tabi nitong muli ang matanda. May hawak siyang sunog na piraso, nanginginig ang kamay, galit ang matanda. Kinalimutan niyo ako. Muli siyang tumayo. Lumapit sa akin, napasigaw ako, napaurong sa sulok ng kwarto. Tandaan mo to, Maris. Buhay pa ako at gusto ko kayong makasama. Simula ng gabing nagpakitang matandang babae sa mismong kama ko, nakaupo, galit na galit, may hawak na ganchilyo, hindi na ako matahimik. Hindi na ako makatingin sa anino ng walang kaba at kahit simpleng kaluskos tinatakbo ng puso ko. Pero hindi lang takot ang nararamdaman ko ngayon kundi tanong. Hindi na ito simpleng multo o masamang panaginip. May dahilan kung bakit galit siya, kung bakit hindi siya matahimik. At mas lalong may dahilan kung bakit sa akin siya nagpaparamdam. Isang hapon habang nagwawalis ako sa sala, lumapit si Mama. Tahimik siya. Ilang araw na rin siyang parang hindi mapakali. Palaging tahimik. Laging malalim ang iniisip. Hindi na rin siya kasing sigla ng dati. Maris, pwede ba tayong mag-usap? Mahinang tawag niya habang abala ako sa kusina. Tumango ako at naupo sa lamesa. Umupo siya sa harap ko. Pinipisil ang kanyang palad at parang ilang beses nagdadalawang isip bago nagsalita. May mga bagay kasi na matagal ko lang hindi napabanggit kasi akala ko tapos na eh. Pero ngayong nandito na tayo mukhang hindi pa pala. Nagkibit balikat ako. Medyo nag-aalangan. Tinanong ko siya kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin dahil naguguluhan ako sa aking mga nalalaman. Yung bahay na to, marami nang namatay dito, Maris. Nanlamig ako. Bumigat ang hangin sa paligid naming dalawa para bang may nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mama. Hindi ko alam ng eksakto, pero bago ko pa nakilala ang tatay mo, kilala na ang bahay na to sa Santa Marcela. Sabi ng matatanda rito, may mga nagkakasakit na hindi maipaliwanag. Mga bata na nahuhulog sa hagdan. Isang kasambahay na nalunod sa tabing ilog kahit marunong lumangoy at isang matandang lalaki na natagpuang nakabitin sa puno sa likod ng bahay. Hindi ako makapagsalita. Pilit kong kinakalma ang aking sarili. Akala ko tsismis lang. Hanggang noong pinakasalan ko ang papa mo, hindi naman namin binalikan ang bahay na to pero isang bagay lang ang sigurado ko. Saglit siyang tumingin sa taas ng bahay. Matagal nang patay ang lola mo. Pero hindi alam ng kahit sino kung nasaan ang katawan niya. Nabalita lang na nawala siya. Hindi na nakita ni hindi alam kung sino ang pumatay. Walang testigo, walang bangkay, walang sagot. Napalunok ako. Hindi ko alam kung malamig lang ba talaga ang panahon o may ibang dahilan kung bakit nanginginig ako. Matagal nang patay. Bulong ko. Tumango si Mama at sinabi niya na sa dami ng taon na lumipas walang sino man ang makapagsabi kung saan napunta si Lola. At kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng bahay na aming tinitirahan. Kinagabihan hindi ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi ni Mama. Hindi ko na kailangan ng multo para hindi makatulog.
Ang dami-dami ko ng tanong. Kung patay na si Lola, bakit hindi siya matahimik? Bakit ako ang pinipili niyang lapitan? Mga tanong na wala akong sagot. Nakatitig ako sa kisame ng kwarto. Nakabalot sa kumot. Wala na ang lamig ng gabi pero nananatili ang bigat sa dibdib ko. Hanggang sa may narinig akong mahinang pagkatok sa pinto. Dahan-dahan akong bumangon. Binuksan ko ang pinto at bumungad si Papa. Nakasuot siya ng puting sando. May hawak na tabo ng tubig. Hindi siya agad nagsalita. May gusto akong sabihin pero wag mong sasabihin sa iba. Kahit kay mama mo. Bulong niya. Tumango ako. Umupo kami sa may sala. Walang ilaw. Liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing tanglaw. Tumikhim si Papa, saka tumitig sa malayo. Malalim. Noong maliit pa ako, dito ako lumaki. Panimula ni Papa. Sa bahay na to, kasama ang nanay ko, ang lola mo. Wala kaming tatay, kaya siya lang ang kasama ko buong buhay. Hindi siya tumingin sa akin, patuloy lang sa pagsasalita. Hindi siya katulad ni mama mo. Hindi siya mapagmahal. Hindi siya malambing. Strikta siya. Malupit at mapanakit. Hindi ako makapaniwala. Kasi buong buhay ko si Papa ang pinakamatyaga at pinakamaunawaing tao sa bahay. Pero ngayon ibang version niya ang kaharap ko. Isang anak na nabalot ng trauma. Hinahampas niya ako kapag hindi ko nasunod ang gusto niya. Pinapaikot niya ako sa bahay na parang kulungan. Kapag may bisita, bigla siyang nagiging mabait. Pero sa oras na magsara ang pinto, ibang tao na siya. Pumikit si Papa. Ang pinakaayaw niya ay kapag hindi mo sinusunod ang utos niya. At ang laging kasama ng utos, pagganchilyo. Napakunot ang noo ko. Nasambit ko pa ang ganchilyo dahil sa gulat. Wala siyang ibang inatupag kundi gumanchilyo. Araw-gabi, doon siya naupo sa lumang silyang yantok sa sala. Wala kang maririnig kundi yung langit-ngit ng kahoy at ang huni ng sinulid sa hook niya. Doon siya laging galit, parang bawat tahi may laman ng sama ng loob. Parang sinisingit niya lahat ng puot niya sa bawat hibla. Tumahimik si Papa. Tinanong ko siya kung bakit siya umalis. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi ko na kinaya. Isang araw, pinilit ko siyang kausapin. Sinabi kong gusto kong mag-aral. Gusto kong umalis. Hindi siya pumayag. Sinaktan niya ako ng mas grabe sa lahat ng natanggap kong parusa. Kaya nagdesisyon akong tumakas. Hindi na ako lumingon pabalik. Gulong-gulo na ang isipan ko ng mga oras na yon, kaya tinanong ko si Papa kung paano niya nalaman na wala na si Lola. Pagkalipas ng ilang taon, bumisita ako dito. May nakapagsabi sa akin na ang nanay ko hindi na nakita. Basta na lang nawala. Wala raw bangkay, wala ring kasong na-resolve. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko na babalikan ang bahay na to. Wala na akong obligasyon sa kanya. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon nakita kong may luha ang mga mata niya. Pero hindi yun ang katapusan. Pagkalipas ng ilang buwan, may narinig akong balita. Yung mga umuupa raw sa bahay na to, isa-isang namamatay. Yung iba nagkakasakit. Yung iba bigla na lang natatagpo ang patay. Walang dahilan. Walang sagot. Nanlaki ang mata ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa amin ni Mama ang katotohanan. Dahil ayokong maniwala. Dahil ayokong maalala. Dahil ayokong isipin na batay na siya at wala akong nagawa. Nakukonsensya ako sa pag-iwan ko sa kanya at natakot akong pati ikaw maranasan ang takot na naranasan ko. Yan ang sagot niya sa tanong ko. Hindi ko na napigilan ang luhang tumulo sa pisngi ko. Tinanong ko si Papa kung bakit ako ang ginugulo ni Lola, kung bakit sa akin siya nagpapakita.
Hindi ko alam, Maris. Baka dahil ikaw lang ang walang alam o baka dahil ikaw lang ang hindi lumalaban. Sagot niya, halos pabulong. Napatingin ako sa kamay ko, sa mga kuko kong nanginginig, sa palad kong basa sa pawis. Tinanong ko si Papa kung ano ang dapat naming gawin para matahimik na si Lola. Tahimik lang si Papa. Mabagal bago sumagot. Hindi ko alam. Kinabukasan, iba na ang pakiramdam ko habang umiikot sa bahay. Parang lahat ng sulok ay may matang nakatingin. Lahat ng hagdan, lahat ng kurtina, lahat ng siwang sa dingding. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa ito kakayanin. Pero isang bagay lang ang sigurado ko ngayon. May dahilan kung bakit siya galit. May dahilan kung bakit hindi siya matahimik. At may sikreto pa na hindi namin alam. Tahimik ang buong bahay pero ramdam kong hindi kami nag-iisa. Nasa sala kami, ako, si Mama at si Papa. Naisip namin panahon na para harapin ang lahat. Hindi na sapat ang takot, ang paglimot, ang pagbaliwala. Kung totoo ngang si Lola, hindi ko natapos ang sasabihin. Bigla kaming nakarinig ng malakas na tunog ng bumagsak na silya mula sa taas. Sumunod ang yabag, mabagal at mabigat. Para bang humahakbang ang isang nilalang na matagal nang nagwawala. Tumayo si Papa pero pinigilan ko siya. Ako na ang umakyat. Habang inaakyat ko ang hagdan, parang humihina ang ilaw sa paligid. Pagdating ko sa taas, may malamig na hangin na sumalubong sa akin. At sa dulo ng hallway nakabukas ang pinto ng kwarto ni Lola. Ang kwarto na laging nakasara. Dahan-dahan akong lumapit. Pagbukas ko may nakita akong figura sa loob ng kwarto. Isang matandang babae. Nakaupo sa lumang rocking chair. Gumagansilyo. Ang mukha niya matanda na, kulubot at mapait ang ekspresyon. Ang mga mata puno ng galit, pero may lungkot din. Mabigat na lungkot. Mahina ko siyang tinawag. Napalingon siya sa akin. Mabagal. Buhay pa ako. Bakit niyo ko iniwan? Aniya. Hindi ko alam kung anong sasabihin nang bigla siyang tumayo. Hindi mabilis, mabagal, pero matatag. Lumapit siya sa akin. Gusto ko lang makabawi sa anak ko. Hindi ko siya maabot. Hindi ko siya makita. Hindi ko alam kung bakit. Bakit hindi niyo sinasagot ang mga tinig ko? Bakit niyo tinatapon ang mga gamit ko? Naglaho siya sa harapan ko at sa isang iglap, nasa sala na kami ulit. Ako, si Mama, si Papa, at siya. Pero may kakaiba. Hindi ko makontrol ang katawan ko. Maris! Sigaw ni Mama, pero hindi ako makasagot. Nararamdaman ko ang matinding bigat sa dibdib, ang lamig sa mga braso ko at sa salamin sa gilid nakita ko ang refleksyon ko. Hindi ako. Siya. Si Lola. Nandito ako. Sambit ng bibig ko pero hindi ako ang nagsasalita. Si Lola ang nagsasalita sa pamamagitan ko. Sinapian niya ako. Ako si Isadora. Inalagaan ko ang bahay na ito. Minahal ko ito pero iniwan ako ng anak ko. Hindi siya bumalik. Hindi siya nagpaalam. Hanggang sa dumilim ang mundo ko. Hanggang sa isang araw may pumasok dito at pagkatapos nun, wala na akong maalala. Humikbi si Mama. Si Papa natigilan. Ma, hindi ko alam kung patay na ako. Akala ko buhay pa ako. Akala ko may pag-asa pa akong magkita tayo at makasama. Bulong niya. Ang mga mata ko may luha. Hindi akin. Luha ng ibang alaala.
Paulit-ulit na tanong ni Lola kung bakit tinapon ni Papa ang gamit niya at bakit siya nilimot ng sariling anak. Hindi namin alam, natatakot kami. Natatakot akong harapin ka. Sagot ni Papa, nanginginig. Tahimik. Hanggang sa biglang umiyak si Lola sa pamamagitan ng katauhan ko. Hindi ko ginustong saktan ka. Natakot lang ako. Natakot akong maiwan. Pero noong nawala ka doon ko lang naintindihan. Wala na akong pagkakataong makabawi. Maya-maya parang may mainit na liwanag sa paligid ko. Pumipintig ang puso ko. Humina ang lamig. Humupa ang bigat. Patawarin mo ako, anak, sabi niya. At si Papa umiiyak, maging siya ay humingi ng tawad kay Lola. Sa isang iglap bumalik ang kontrol sa katawan ko. Nasa sofa na ako, nasa tabi si Mama. Si Papa nakaluhod sa harap ko, hawak ang kamay ko. Wala na si Lola. Tahimik ang buong bahay. Pero sa unang pagkakataon, hindi na nakakabingi ang katahimikan. Sa gilid ng sala may piraso ng ganchilyo at sa gitna nito may burdang salita. Salamat. Akala namin tapos na ang lahat, na ang pag-iyak sa katahimikan ng gabi ay bahagi na lang ng isang masamang alaala. Matagal naming pinag-usapan kung dapat pa ba kaming manatili. Pero sa huli, napagdesisyonan naming iparenovate ang bahay. Simulan natin ulit, sabi ni Papa, habang pinagmamasdan ng lumang kisame na binabaklas ng mga manggagawa. Ang sabi niya, panahon na para burahin ng mapait na nakaraan at gawing masayang tahanan ang bahay na minana niya kay Lola. Ang sala, ang kusina at kwarto ni Lola, lahat idinimolish at inayos. Lahat ng luma pinapalitan, lahat ng bakas ng lumipas, tinatabunan ng bago. Pero hindi rin maiiwasan ang mga tanong. Saan ba talaga napunta si Lola noon? Saan siya dinala? Bakit walang nakakita? At sino ang may gawa? Ika-4 na araw ng renovation nang may sumigaw mula sa second floor. Isa sa mga manggagawa. Takot na takot habang nakatayo sa gilid ng dati niyang kwarto. Umakit agad si Papa. Sumunod kami ni Mama. Doon sa mismong ilalim ng lumang rocking chair, sa mismong lugar kung saan namin unang nakita si Lola, isang hukay. Sa loob ng hukay, buto. Mga buto ng tao. Human remains po ito, sir. Mukhang matagal na itong nakalibing, sabi ng isa sa mga opisyal na sumuri. Maya-maya pa dumating ang mga pulis. Muling binuksan ang kaso ni Lola Isadora. Ngayon, may ebidensya na. Ilang linggo ang lumipas at lumabas na rin ang katotohanan. Ang pumatay kay Lola ay ang dating katiwala sa bahay. Isang lalaking dating nagtatrabaho sa kanila. Inalis dahil sa pagnanakaw at bumalik makalipas ang ilang taon para magiganti. Hindi lang si Lola ang biktima, siya rin ang salarin sa mga sunod-sunod na pagkamatay sa bahay. Ang ginawa niyang krimen, tinabunan ng takot at katahimikan at hindi kailanman nausig. Lumutang ang ebidensya, mga patalim na ginamit sa pagpatay na nakasama sa buto ni Lola. Nang mahuli ang tunay na salarin, inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa at nalinis na ang pangalan ni Lola. Simula noon, hindi na nagpaparamdam si Lola. Marahil dahil nakuha na niya ang hustisyang matagal na niyang inaasam at ang mapatawad siya ng sarili niyang anak na nawalay sa kanya sa mahabang panahon. Ang bahay ay tahanan, pero maaari rin itong maging libingan ng mga lihim. Hindi lahat ng multo ay masama.
minsan sila'y sugatang kaluluwa na naghahanap ng katarungan at kapatawaran. At ang pinaka nakakatakot minsan ay ang mga bagay na pinili nating limutin. Nagpakita siya hindi para manakit at manakot, kundi ang makuha ang kapatawaran, hustisya at makalaya sa nakaraan na matagal na niyang hindi makalimutan.